May tanong sa akin, Sir, paano pag-text ng ganito? Mr. Miss, the amount is past due. Pay today in 24 hours. A 5,000 attorney's fee will be charged based on your loan agreement. Thanks po sa sagot. Alright, napakagandang mensahe po dito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin ano ba yung mga pinagsasasabi nito mga bugok at abusadong online lending apps na to na attorney's fee. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So may nag-message kanyo sa inyo no, na pinababayaran po yung, yung past due nyo, pay today in 24 hours. Alin ba talaga doon? Today, 24 hours. Sige, mamaya yan natin. Tapos, meron siyang additional na 5,000 pesos na attorney's fee. Base daw po, no, doon sa inyong loan agreement. Okay, ang una kong dyan is, meron ho ba kayo talagang loan agreement na pinirmahan? Or na-discuss man lang ho ba? Kasi ito yan most of the online lending platforms po, hindi naman nagdi-disclose yan talaga. Kasi, dito ho sa Pilipinas or any other country, no, meron ho tayong tinatawag na the Truth in Lending Act. No? Importante ho yan kasi batas yan. Okay? Ang naaayon po doon no, sa the Truth in Lending Act, no, kasi po, dapat fully disclosed yung responsibility or yung utang ng tao. So, dapat alam na ito yung na-approve. Okay? At dapat nag-agree siya na yun yung amount na na-approve. Kasi ganito po yan, no? Kalimitan naman po sa atin, di ba? May mga certain amount ng loan. May range yan from 1,000 to 50,000. So, kalimitan saan lalagay natin 50,000, di po ba? Pero hindi naman yun ibig sabihin a-approvean kagad sa 50,000. It will depend on the evaluation. Kaya nga po may credit investigation, verification, no? Tapos may evaluation yan. Nakabase yan dun sa magiging resulta nung kanilang CI, no, yung credit investigation, tsaka nung verification. Now, kung base dun sa sa evaluation is, let's say, na ang pwede lang i-approve is 10,000, so yun lang ang ilalagay doon. So, dapat i-discuss yun. Sabihin yun doon sa sa nangihiram na hindi ho tayo na-approve sa 50,000, no, pero na-approve po tayo sa 10,000. Ay ano yun pa? Kung ba, itutuloy nyo po ba? Pag sinabing hindi na, it should stop there. Diba? Tapos na yung yung transaction doon. Now, kung sinabi nung kliyente na, sige, tatanggapin ko. Now, it's about time naman na sabihin, no, nung lending sa kabilang panig na, ito po yung interest rate. Okay? Ito po yung ibabawas natin dyan as processing fee. Ito po yung termino po ninyo, no? Ganito po yung kahaba. Ang first due date nyo po is ganito. Meron po tayong penalty pagka ganito. Everything po fully disclosed. And even yung sinasabi na attorney's fee, dapat nandun. Now, kung kayo ay nag-agree, no, that's the time na kayo po ay pipirma. Okay po? Tatlong klase po ang natin, ang pirma natin, ha? Yung digital signature, electronic signature, tsaka po yung traditional na pagpirma. Okay po? Meron na ho kasi tayong e-commerce law, kaya tinatanggap na po yung digital signature tsaka electronic signature. Okay, kasi nga, marami na tayong mga online lending di ba? So, pwede yan, click to accept. Okay, pwede yan yung sa cellphone po, no? Ipipirmahan yung pag ganon. So, marami yung pamamaraan para yan, pirmahan nyo yung inyong loan contract. Okay, dapat binabasa nyo yun. Okay, importante yun. Bukod po sa terms and condition, iba yung terms and condition dun sa contract. Okay po, tandaan nyo po yan. Sa simula po ng transaction, no, may terms and condition 'yon. Basahin niyo muna maigi. Okay, dapat maintindihan niyo muna kung ano ba yung pagpapalakad nitong lending na to. Doon nakalagay 'yon sa terms and condition. Now, doon sa kontrata nakasaad po yung buong detalye ng inyong utang. So importante yun inyong binasa bago niyo pirmahan.
Okay? Kung nakasaad po doon na may attorney's fee in the event of hindi kayo makabayad, okay? Merong probability na ano yun, kumbaga mapatupad nila. Okay? Pero okay, hindi yun outright na mapapatupad yung attorney's fee. Okay? Kasi paano ka sisingilin ng attorney's fee kung wala namang pinagdaanan na legal process? Di po ba? Tsaka na lang, sentido common. Lohika na lang po. Yun nga pong nahiram, hindi na mabayaran, dadagdagan pa ng attorney's fee. 'Di ba? Even siguro korte, hindi papayagan yun. Kahit sabihin mo stipulated dun sa contract. 'Di po ba? Kasi na-abuse na yung ganyang mga klase ng kumbaga mensahe, yung dadagdagan natin ng attorney's fee. Sa inyo nga meron pang amount 5,000 eh. 'Di po ba? Mali yun. Kasi even ang court po, hindi magbibigay ng base amount. No? Lagi yan in percentage. Hindi ho yan may specific na amount. O, di po ba? So, mali na kagad. Di po ba? Kasi yan, kalimitan niya nakalagay sa contract, let's say, 5% of the contract, 10% of the contract, ganun po. No? Wala yung specific na base amount na, let's say, ganyan, 5,000 pesos. Tapos ang nahiram nyo lang is 1,000 pesos. Malaki pa. Diba? Yung attorney's fee na nasisingilin sa inyo compared doon sa nahiram ninyo. Diba? Sira ulo talaga yung mga yan, di ba? Ito hindi ko sinasabi na hindi totoo yun. Yes, may attorney's fee. Pero hindi ho karaka-raka na i-implement yun. Ulitin ko, lohika lang. Kung yun pong yung nahiram, hindi na nababayaran, nahihirapan na. Tadagdagan mo pa ng attorney's fee, lalo mo nang binaon yun. No, even court, yung korte po natin hindi papayagan 'yan. No? Ito pong mga ganitong taktika ng mga bugo katapusan ng online lending apps is for us na matakot tayo. Kumbaga ma-pressure tayo na ay may attorney's fee pala, pananakot. No? It's one kumbaga isang dahilan 'yan ng harassment. 'Di ba? Kung doon po sa nagpadala ng katanungan na 'yan, no? Nakita nyo naman yung mensahe, di ba? Pay today in 24 hours. Oh, paniniwalaan nyo po ba yun? Ano ba talaga? Today or within 24 hours? Baka ang gustong rito, pay within 24 hours. Di ba? So, paano nyo paniniwalaan yung mga ganitong klase ng mensahe na mali-mali yung nakalagay? Di po ba? No, ulitin ko po dun sa nagpadala ng katanungan na to, isang tabi nyo lang, no? Kasi ganito po, pagka kayo nakabasa ng mensahe, nyo lang yung composure nyo, wag ho kayong matatakot kagad na Marami naman ho tayong pwedeng pagtanungan. Kung yung pong kumpanya ninyo, may abogado, bakit hindi ho kayo magtanong sa abogado nyo na yun? Okay? Kung meron kayong may extra, diba? Punta kayo sa sa mga private lawyers. Kung wala naman talaga at meron namang malapit na sa inyo, notary public, baka pwede kayo makiusap. Pero definitely may certain fee yun. No, pabasa nyo lang to. No, tapos, make it a point na lahat ng mga ganitong klase ng mensahe, may screenshots kayo. No? At, ang gawin nyo po dyan, isend nyo po sa SEC, tsaka sa National Privacy Commission. Okay? Then, pwede rin ho ninyong ipadala yan sa PNP, sa NBI, tsaka po sa PAOK. Okay? These are the agencies po sa gobyerno na makakatulong po sa atin. And pagka po tayo kasi nag-send sa kanila ng complaint, make it a point na pagka yan is na-raid, okay, tuluyan po natin. Hindi ko kasi po pwede na simula doon lang tayo sa pag-complain Hindi ko. Dapat yan talaga is kumbaga i-demanda natin para matuluyan. Okay? Hindi ko kasi magbabago yung mga yan pagka yan hindi nyo tinuluyan. Okay? Tsaka hindi ko natatapos doon sa raid yan Okay? Matatapos lamang po yan kung meron po talagang napanagot. No? Kasi sa dami na po ng mga kababayan natin nakaranas po ng depression dahil nga dyan sa harassment na yan. Well, it's just about time na meron talagang managot. And wala hong mananagot kung hindi ho natin itutuloy sa husgado yung ginawa natin na complaint. Ituloy po natin. Tapos, kagaya ng sinabi ko kanina, isang tabi nyo lamang po ito. I-compose yung sarili ninyo. And, siyempre, concentrate tayo dun sa ating hanap buhay. Para ma-provide natin yung pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. And not only that,
makakapag-ipon pa tayo para mabayaran natin sila. Kasi ito lamang po yan, marami nag-message sa akin na tama po ba na hindi ko sila pinapansin. Kung sa tingin ninyo, yun po ang makakapagpagaan ng inyong gawin nyo po. Wala namang problema yun. Nasa sa inyo po yan. Kaya lang, syempre, may utang ho tayong kailangan natin bayaran. Kasi magpapatuloy lang naman sa pangharas at pangwawalang yayamang, hindi ho titigil yan eh. Okay? Maaari yan, tumigil saglit, tapos babalik na naman. Kung kaya ng kalooban natin yung mga ganong klase, well, nasa sa inyo po. Pero, isa lamang naman po lagi kong sinasabi, nahiram po natin yan, kailangan po natin bayaran. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagnonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.